Moto TV again and again and again, nagbabalik para sa inyo. So ito na nga mga ma'am sir, tulad nga ng makikita nyo sa aking YouTube title for today, first big bike sa ating channel. Yes, that is correct. Meron tayong big bike na susunduin ngayong araw na ito. At syempre magpapalit muna kami ng motor. Sa kanya muna tong si Kurama natin or itong RC natin. So yeah, well mamaya isusurprise ko na lang kayo pagdating ko doon. Isusurprise ko na lang kayo mamaya doon pagdating ko doon kung ano ba yung big bike na yon. Pero yun nga, sasabihin ko sa inyo, isa itong 800cc bike. And this 800cc bike is hindi lang siya basta 800cc lang. Isa itong super 800cc motorcycle. Hindi siya basta 800cc lang na putyo-putyong 800cc na motor lang. Isa itong under ng super bike. Pero hindi siya sports bike ha. Naked bike po siya. Pero yun nga, sobrang lakas talaga ng makina nito. Well, kinakabahan ako. Of course, this is the first time I'm going to drive that bike. Well, actually, I already tried many big bikes, but yep, this bike is the first time that I'm going to use. Wow, putang ina English. Ay! Tang ina, excited na ako, ma'am sir. So, Monday grind tayo ngayon. It's Monday today. So, yun, grind tayo para sa power. Joke lang. Hindi ko naman iniisip yung kita talaga sa YouTube. Pero, syempre, maganda rin talaga na may extra. Kaya, kailangan pagsipagan natin. At saka, yun nga, tulad nga nun sa mga previous vlog ko, nasabi ko na rin naman na sa inyo na gustong gusto ko talaga mag-vlog. Okay? Gusto ko talaga mag-share ng mga kaguluhan, mga kung ano-anong kabuluhan ko sa buhay. So yun, kaya nagpa-vlog ako. Tapos syempre masaya rin naman syempre yung ginagawa mo na yung gusto mo, kumikita ka pa. Pero sa ngayon, di pa tayo kumikita kasi maliit na vlogger pa lang tayo. Pero yun nga, trust the process. Sana one day lumaki rin tayo. Yun, pero no worries, kapag lumaki tayo, walang magbabago. Tayo pa rin yung Gen Moto TV na garapal na maloko. Yung makulit na may halong pagkatamad at mahilig matulog. So yeah mga ma'am sir, babalik na lang, balitaan ko na lang kayo pag nandun na ako sa pupuntahan ko. Okay? So yeah, mamaya na lang. 1,000 years later. Ito na ako. So yan na nga no. Dito na tayo sa KTM Cebu. Pero hindi niya ite-test ride natin. So yan yung mga motor na meron dito. Yan, lulupet, di ba? Sana all. Yan. So kapag may hinahanap kayo, punta lang kayo dito KTM Cebu Motor Ace. So punta lang kayo dito, puro big bike dito, okay? So yeah, balik ako mamaya, papakita ko kung ano yung motor na ida-drive ko, okay? Mamaya na lang. So what's up? Yun na nga, ito na yung sinasabing sa inyong iti-test ride natin for today. This is the Juke 790cc bike. So yun, it's a twin cylinder bike. It's a 799cc engine. And yep, it's a 106 horsepower. Tapos yun, sobrang lakas ng makina nito. And super lightweight pa. Isipin nyo, 106 horsepower nilagay sa pag ito 169 kilo bike. So imagine nyo yun, kung medyo amateur tayo, talagang ililipad kayo ng motor na to. So yun, hindi siya review bike, first impression ko siya sa Duke 790. So yeah, ride na tayo. So what's up everyone? So yun na nga no, gagamitin na natin tong 790 Juke at yung RC natin ay iwan muna rito. So yeah,
Papakabait naman yung brum brum natin. Sana tong motor na gagamitin natin ngayon is mabait din. Magkakaalaman na. Medyo kabado. Syempre, this is KTM. Ito yung tunay na hari ng mga torque. Ready to race, ma'am, sir. Painitin muna natin. Huwag naman tayo makapalmuka na manghihiram tayo tapos di natin tayo initin tulad ng pag-aalaga natin sa motor natin. Kita nyo yan, ma'am, sir. Rinig nyo yung tunog. Woo! Sarap ng tunog niya, no? Well, this is a TFT screen. So, ibig sabihin ng TFT screen, hindi siya tulad tulad ng motor ko na LED. Ito TFT, ibig sabihin doon, katulad siya ng mga nasa cellphone na screen na. So, I believe, so ano siya, 1 down, 5 up. Kasi yung sa akin naka GP shifting. Sarap, ma'am, sir. Sarap ng tunog niya, oh. Woohoo! May gas kaya to? Tangina, baka hiniram natin walang gas kasi yung motor natin full tank. What's up, ma'am, sir? This is your boy Bien from Bien Moto TV again and again and again. So yun, nahiram na natin tong KTM 790 Juke. So nahiram na natin tong 790 Juke. At yung baby RC natin na si Kurama ay nasa kanila ngayon, sa tropa natin. Woo! So yun, ang first impression ko agad sa motor na to is doon tayo sa positive muna. Doon muna tayo sa positive. Siyempre, unang-una sa lahat, galing ako sa sports bike. And yun, napaka-relax gamitin. Sobra. Kasi kung alam nyo naman, yung RC, notorious yun. Notorious yun sa likod. Masyadong naaangawit. Naaangawit sobra. Sobra naaangawit. Sobra naaangawit yun yung RC ko. And ito, sobrang chillax. Para to dun sa mga yung gusto lang mag long ride. Ito yung dun sa mga gusto mag long ride na ayaw mangawit, tapos yung gusto nila rin medyo sporty sila, yung gusto nila may pang race track din sila. Yon, ito yung motor na para sa inyo. Kung hindi nyo trip yung mga sports bike, na nakakangawit, yon, ito yung motor na para sa inyo. And so yun. And second is yun, grabe, nag-expect ako sa motor na to, pag inupuan ko to, alam mo, para akong ititilapon. Well, hindi. Well, that's a good thing kasi mabait siya. Pero yun, ang niya lang is kapag umabot na siya ng 6,000 RPM, hindi na siya friendly. Bigla siyang I will send you to the moon. Ganun siya. Yun yung feeling ko sa kanya. Isesend ka talaga nito sa buwan. Sarap, ang ganda nung niya, no, ma'am, sir? Sarap sa pakiramdam, ma'am, sir, nung LCD niya. And yun pa, kahit sobrang tirik ng araw, basang-basa mo yung niya, screen niya.
basang-basa mo yung screen niya, ma'am sir. Yun yung mga good things sa kanya. And sa handling yun, grabe, totoo nga yung sinasabi ng KTM na ito yung Dascaltel precision. Alam niyo ba kung bakit siya tinawag na Dascaltel? Kasi alam yung scalpel, yun sa mga pang doktor, yung pang opera, but di ba kailangan sobrang precision nun, sobrang light, ganun na ganun tong motor na to. 800cc, pero grabe, akala mo nagdadrive ka lang ng small bike. Anong ibig sabihin sa nagdadrive ka ng small bike? Napakagaan niyang gamitin, pero mararamdaman mo sa kanyang 800cc siya dahil nga dun sa lakas ng makina niya. Pero yung handling niya sobrang sarap. Akala mo ang liit ng dala mo, pero ang laki pala. Well, actually this bike is 800cc, 106 horsepower, twin cylinder, parallel twin, at tapos yung engine configuration niya is katulad ng nasa B-twin. So yung tunog niya, hindi siya parallel twin, tunog siya ng B-twin. Tapos tatlo pala yung disc brake nito, dalawa sa harap, isa sa likod, mga ma'am sir. Traffic. So ito naman yung maganda sa kanya, relax na relax kahit ma-traffic ka, hindi siya pangit dalhin. Sarap nun sa tenga. Sorry sa mga nakakarinig na iniisip niyang nagyayabang ako ha. Hindi po, talagang gustong gusto ko lang yung tunog niya. Grabe, sobrang sarap, ma'am sir. And doon naman tayo sa niya, sa negative naman tayo. Syempre hindi lahat pwedeng maganda. Syempre lahat ng bagay may mga pangit na bad side. Depende na nga lang kung paano mo titingnan, di ba? So dapat ganun ang mindset natin. Hindi naman porket may pangit, pangit na yung motor. Depende mo kung paano mo titimbangin ba yung negative and good side niya, di ba? So para sa akin ang bad side sa kanya is, first of all, notorious ang KTM dito. Sobrang init ng makina, nararamdaman ko na siya actually. Ganon. And yun nga yun, sobrang init ng motor na to. Yun yung isa sa mga niya, masakit sa tangina. Napapaso ako kung di ka sanay. Well, sanay naman ako. Sa motor ko pa lang naman Pero syempre 800cc tong motor na to. Tong motor na to, and hindi mo siya makukumpara dun sa init niya. Mainit siya pero sanayan lang, tiis pogi. Second ko is yung front suspension niya. Bakit hindi nilagyan ng KTM ng adjustan or yung may kahit man lang sana preload adjustment sa harapan, wala. Or yun, yung damping yung mga adjustment niya, yung para ma-adjust mo yung front suspension niya, walang nilagay ang KTM. Yun yung isa sa mga bad thing. Pero sa likod naman, meron naman siyang meron siyang preload adjustment, okay? So pwede na rin naman. Pero actually, para sa akin, okay naman yung plain ng suspension niya Yun, sobrang okay sa akin. Yun lang yung negative sa akin, mga ma'am sir, is yung plain nung ayun lang, dalawa lang yung negative comment ko para sa motor na to. The rest, so good. Sobrang sarap gamitin. Kung hindi lang kung wala lang MA6 yung ngayon, gusto kong umakyat sana ng Marinakit ulit puta. Feeling ko nasa Manila ako. ng TCH. Aakyat sana talaga ako ng TCH kung wala lang problema, mga ma'am sir. Kung hindi lang MA6 yung ngayon. Gago, tangina, kamote. Kung hindi lang talaga MA6 yun, sa TCH ko to dadalhin. Sa totoo lang, kung hindi lang talaga MA6 yung mga ma'am sir, TCH ko dadalhin tong monster na to, itong Dascaltel ng KTM. Pero yun, MA6 yun, sumunod tayo. Pangit na yun. Pero yun nga kung okay lang sa'yo yung mga bad effect na yun, well, worth it naman yung 549 ano ba yun, magkano ba to? 549cc, ay 549 pesos niya. Worth it yun para sa 800cc bike na may tunog na B-twin engine. Wow,
na may tunog na B-twin engine, and marami siya features, no? Mamaya pagdating natin sa Motor Ace, i-explain ko lahat ng mga features ng motor na to. Pero sa ngayon, first impression muna tayo. So ito nga pala, ma'am sir, no, may quick shift pala tong motor na to. Ibig sabihin, pag nagdagdag ako ng gear, pwede ako magdagdag ng gear nang hindi ko hinahawakan yung quick shift, pero kailangan nasa certain nasa certain RPM. So one moment, sige, hindi dito ha, masyadong masikip para sa quick shift to. Woo! Sarap to. So ito yung quick shift nya, from 1 magiging 2 to. Oh, nakakapag quick shift ako sir, mga ma'am sir, nang hindi ko hinahawakan yung clutch ko, nang hindi ko binibitawan yung gasolina ko. And sa downshift, same goes with the downshift. Makakapagbaba ako ng gear, from 2 gagawin kong 1 nang hindi ako nagkahawak sa clutch. Oh, diba? Yun yung quick shift and downshift. Yun yung kagandahan sa motor na to. Kasi pag sa racetrack, every time na nag-change ka ng gear, binababa mo yung gasolina mo. And kapag binaba mo yung gasolina mo, ibig sabihin kumakain ng oras yun na imbes na tinatakbo mo. So yun yung advantage ng pagkakaroon ng quick shift. Woo! Sarap niya sir. Ang sarap niyang i-maneuver. Woo! At kapag gantong ka-traffic at 790 juke ang padala nyo, no problem. Dahil sa sobrang nipis nga ng motor na to, for the views. Isa pa ma'am sir, for the views. Gago! That's the between sound of a parallel twin. Boom, panis. So nga pala, itong motor na to, meron din pala siyang launch control. Ibig sabihin, kapag start ng racetrack, yung nagagano, yung ibig sabihin po nun, yung launch control, yung buong power ng motor na to, nakapag tinrotal yung gano'n, naka-ready na. Parang pag bitaw mo ng clutch, 106 horsepower, ibibitaw niyang iganon yan. Pero kukontrolin nyo yun para hindi ka rumampa-rampa naman. So yun yung launch control. Hindi ko ma-explain ng maayos, pasensya na, I'm not good at explaining, mga ma'am sir. Pero yun, sana kahit sa panonood nyo, na-experience nyo yung feeling ng sarap i-drive tong motor na to. Yan yun, kahit 800cc siya, hindi siya ganong kalakihan. Kasi yung design nga ng KTM dito daw is compact. Gusto nila maging compact. Nabigan tayo mga ma'am sir. Solid gamitin. So what's up everyone? So yun, na-try na natin 790 juke mga ma'am sir. So yun, marami nga palang mga features tong motor na to mga ma'am sir. Yun, TFT display na siya, tulad nga na nakita nyo sa video ko, naka TFT display, all LED lights from the headlight, signal lights, tail light, LED po lahat yan. And yun, dual disc brake harap at likod, dual disc brake sa harap, single disc naman sa likod, both equipped ng ABS system. And also, maganda rin dito sa motor na to, yung ABS system natin sa likod is mapapatay niya para maging super moto mode. And nga pala, gusto ko lang sabihin sa inyo na itong parallel na to, itong parallel twin engine is ito yung kauna-unahang parallel twin ng KTM. Actually kasi ang KTM is from B-twin talaga, B-twin engine talaga sila. So this is the first time na ang KTM is naglabas ng parallel twin. So which is ito nga, KTM 790 Juke. Not Juke 790, 790 Juke siya. So pero ang configuration ng system niya is
270 degrees. So namimik niya yung tunog ng between. So tunog between siya kahit parallel twin siya. And ito is 800cc po siya. Ang actual cc niya is 800cc. Okay? And yun, fuel injected po siya. And also, ang bike features is meron siyang traction control. Yung ABS natin napapatay, harap at likod, bukod pa yun doon sa supermoto mode. And may power mode siya, rain mode, which is yung pag umuulan. Street mode, syempre pag yung daily use. And kapag sports mode, yun yung nasa race track ka na. Yun, and may traction control siya. And may quick shift and auto blip siya. Tapos ito yung clutch niya is meron ding slipper clutch, which means kapag aksidente mo na downshift or from high RPM aksidente mo siyang nagbawas ka biglang aksidente, hindi siya mag-brum, hindi ka gagawin, hindi ka titilabse kasi yung quick shift niya, yung assist niya, yung slipper clutch niya, hindi siya, yun nga, magi-slip siya, hindi siya maglalak na bigla kang hahagi sa harapan kasi nga biglang nag-lock yung clutch niya. Yun yung slipper clutch, okay? So yun, marami pa siyang features. This is your boy Ben, nagsasabing aim high, never surrender. Peace. Maraming salamat sa panonood and sana maging masaya kayo doon sa panonood ko. And na-feel nyo sana yung feel nung pagmumotor ko ng 790 Juke. And salamat sa KTM team sa pagpapahiram sa atin ng 790 Juke. So hanggang sa muli, paalam!